Hello mga ka-teammates, isang malusog na araw na naman sa inyong lahat. Alam nyo, ngayon meron tayong pag-uusapang isang bagay na madalas problema ng ating mga pasyente. So kadalasan pupunta sila sa amin at sasabihin nila, Doc, depressed na depressed ako kasi sinabihan ako na may tumor daw ako. Doc, ang ibig sabihin ho ba nito, ito na yung aking katapusan kasi may cancer ako? So mga ka-teammates, relax lang kayo. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang tumor. Ngayon pa lang, gusto ko na kayong huminahon. Sasabihin ko sa inyo na pag sinabing kayo ay may tumor, hindi ho ibig sabihin na ito na ang inyong hangganan o ito ay isang sentensya na kayo ay may cancer na. Ang salitang tumor ay galing sa Greek word na ibig sabihin ay pamamaga or swelling o pag-umbok or lump. Kaya nga ang tumor ay isa sa mga 5 cardinal signs ng isang inflammation. Okay, so ang inflammation, hindi ibig sabihin pag may namamaga, cancer na kaagad yan. So yung mga ibang cardinal signs na kasama ng tumor or ay yung tinatawag nating rubor or yung redness kasi yung pag namamaga, usually nakikita mo siyang namumula. Then color, ibig sabihin there is warmth in that inflammation or mainit-init yung pamamagang iyon. And then dolor. Dolor is another cardinal sign which means naman pain. And of course, yung panglima, yung loss of function or functionlessa. So, ibig sabihin, hindi naman nangangahulugan na pag sinabing tumor, cancer na kagad ito. So, in fact, isa lang yan sa mga cardinal signs ng isang inflammation. So, ipagpatuloy natin. Ang ating katawan ay binubuo ng mga cellula or cells. Sila yung tinatawag nating mga building blocks ng ating katawan. Katulad ng pag nagpapatayo ka ng bahay, ang ginagamit nyo yung mga hollow blocks, di ba? So, ang mga cellula na ito or cellular cells that grows normally will eventually form tissues. Like for example, liver tissues, brain tissues, muscle tissues. So pag ang mga tissue na ito ay nagkumpol-kumpol or nag-ipon-ipon, gagawa sila ng isang organ. Pag ang mga organs na ito ay nagsama-sama naman, gagawa na sila ng organ system. Ito yung normal na nangyayari sa katawan. Pero meron ding pagkakataon na ang pagdami ng ating cellula or cells ay nagiging abnormal. Ito naman yung tinatawag nating neoplasia. Neoplasia meaning to say, new growth of abnormal cells. So, itong mga abnormal cells, pag dumami sila, so nagiging isang tumor or mga tubig-tubig binalutan ng isang supot. Ang tawag naman natin doon ay mga cysts. So, paano nagkaroon na abnormal na pagtubo ang cell? Kasi minsan, ang ating katawan, merong pagbabago sa transmission or transcription or pagbibigay ng mensahe sa mga codes para gumawa ng isang bagay. Like for example, ako ay mag-o-order ng isang damit. Ang gusto kong size is extra large. Ang code nun is XL. Pagdating nung nagbebenta, ang dinig niya sa akin ay L, walang X. O kaya, nadoble niya yung X. XXL. So, nabago yung code pagdating doon sa gumagawa ng damit. Kaya pag binalik niya sa akin, abnormal na or hindi na tama yung size ng damit na in-order ko. Ganon din po yung ating katawan. Nagkakaroon tayo ng abnormal na pagtubo ng cells because of the errors in transcribing or transmitting the codes in our genes. Okay? Yung genetic code na tinatawag natin, mali yung basa ng tagagawa ng cells. Kaya yung ginagawa niya, nagiging abnormal. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag abnormal, cancer na yan. Okay, so pag yung mga abnormal na cells nagkumpul-kumpul, dalawa ang pwedeng mangyari. Pwede silang gagawa ng isang solid na kumpol. Ito yung tinatawag nating tumor. Tumor is a solid accumulation of abnormal cells. Kung ang mga abnormal cells na yon ay liquid siya, pwedeng tubig lang din or dugo, or tapos binalutan siya kasi gustong i-control ng iyong katawan, lalagyan siya ng lagayan, naggagawa siya ng cyst. So, ang cyst ay by balot yan ng mga cells, ng mga abnormal cells, at ang tawag na natin sa kanila ay cyst. Ang cyst ay isang bukol, pero ang laman nun sa gitna is either tubig, mga secretions, pwedeng dugo, pwedeng hangin. So, ngayon, ang tumor may iba-ibang klase, yung cyst may iba-ibang klase. Ang dalawang general na classes ng dalawang ito ay pwedeng benign o pwedeng cancer. So, yung tumor, hindi lahat
lahat ng tumor ay cancer. Kasi ang tumor pwedeng maging benign, pwede rin siyang maging cancer. Okay, ganun din yung cyst. Yung cyst, pwede siyang benign, pwede rin siyang may laman na cancer. So, katulad ng leukemia, yan. So, pag-usapan natin yung mga iba-ibang klase ng tumor. Ang tumor ay may dalawang general na class. Okay, meron tayong benign at meron din tayong cancer. So, sa gitna nila, pwede natin lagyan ng precancerous. Benign siya, pero pwede siyang maging cancer. Pero let's just forget na lang yan para hindi kayo magluha. So, dalawang klase ng tumor ay pwedeng benign, pwedeng cancer. So, ano ba yung mga benign? Benign is abnormal pa rin yan. Katulad ng cancer, abnormal pa rin yan na pagtubo ng selula na nagkumpul-kumpul or nag-ipon-ipon. Pero kahit abnormal yung pagkagawa sa kanila, hindi sila gagawa ng abnormal na function. Hindi katulad na cancer na itong mga abnormal na cells na ito, pag nagkumpul-kumpul, gagawa sila ng abnormal na gawain. Kaya sila tinatawag na cancer. Itong mga benign, abnormal lang sila pero wala silang abnormal na gagawin. Maliban na lang kung yung benign, kahit sinabi nating benign na hindi naman sila nanggugulo or hindi naman sila gagawa ng malaking problema, pero kung pumunta o tumubo sila sa isang area na very confined yung space, no? Ibig sabihin hindi siya lalaki or kunyari pumunta siya sa brain natin, may tumubong buko sa brain natin. Kahit benign yung tumor sa brain natin, pwedeng magkaroon ng hindi magandang epekto kasi pag lalaki ng lalaki yung tumor na yon, mawawalan ng natural na bahay yung mga normal na cells doon. So, iipitin niya, itutulak niya sa paligid. Tulak niya yon sa walls or doon sa bungo. Ang problema, ang bungo natin is buto yan, very solid, hindi siya nakakapag-expand para mag-respond doon sa paglaki ng bukol na yon. So, pagka nagkaganon, matatalo eventually ng mga bukol by means of their number or size. So, iipitin na nila yung mga brain cells mo doon hanggang sa mawalan sila ng function. So, yun yung magiging bad effect ng isang benign tumor if they are located in areas, if they will serve as a space-occupying lesion. So, tatalunin lang nila sa pamagitan ng numero pero hindi sila maghahasik ng lagim. Hindi katulad ni cancer, na pag si cancer ay tumubo doon sa isang area ng katawan mo, gagawa siya ng abnormal na functions doon. Iba na yung magiging epekto. Example, kunyari meron kayong breast cancer. So yung breast cancer nyo, yung bukol dito, pwedeng lumipat sa ibang area. Kunyari pupunta siya sa atay, pupunta siya sa baga. Pag yung breast cancer mo pumunta sa atay, yung mga atay mo na nandun, na normal sila dati, pero nang nahaluan na sila ng breast tissues na abnormal, maiiba na yung function niya hanggang sa tatalunin na ng mga breast tissue, yung mga liver tissue na supposed to be nagpo-function ng tama, iba na yung mangyayari doon. So mananalo si breast cancer na di na magpo-function yung liver. Pero kunyari yung breast mo ay may bukol naman, abnormal kasi bumukol siya, pero hindi siya cancer, usually it will only stay here. No? Mga example niya, yung mga fibroadenoma, yan. So, hindi mga cancer ng breast yun. Bukol sila, tumor sila, pero hindi siya cancer. So, ganun pumapatay ang cancer. Pupunta sila sa isang lugar at sila'y maghari-harian. Like for example, galing sila sa bayan na ito. Pupunta sila sa ibang bayan. So, yung mga tao doon sa bayan na yon, eventually, maghahasik ng lagim, maghahari-harian yung mga cancer cells na pumunta doon hanggang sa matakot na yung mga tao doon sa area noon at sila na yung nasusunod. Hindi na yung mga old na residents doon, kundi itong mga bagong residente, yung mga cancer, ang nasusunod na. So, nagiging abnormal na yung function ng bayan na yun. Okay, so that's how your cancer kills. So, by providing abnormal functions and eventually suppressing the normal functions of the native tissues that has been invaded. Itong mga abnormal na tissue na ito, magagamot naman natin yan, especially yung mga benign. Ang usual na gamutan natin sa mga benign, kailangan mo na tanggalin yung bukol and expected usually hindi ito bumabalik. Pero yung mga cancers, since marami yan at saka very rapid yung growth nila, may maiwan ka lang na konti doon or maaring may nakalusot na or may nakakalat na bago mo tanggalin, hindi mo siya mawawala. It will be there for some time. Kinakailangan natin ng treatment para doon sa naiwan or yung mga nakatakas na sa ating katawan. Ito yung ginagamitan sila ng chemotherapy. Ang chemotherapy ay mga gamot na pumapatay sa mga selula. Lalong-lalo na itong
mga abnormal na cells. Ang problem lang, pati yung normal, minsan nadadamay. But anyway, ang gusto natin is habulin at patayin yung mga cellular na abnormal, which is yung mga cancer cells. So, hindi ibig sabihin na pagka may tumor ka, may cancer ka na, at hindi naman ibig sabihin na pag may cancer ka na, eto na yung hangganan ng lahat. Marami po tayong magagawa. Ito'y nagagamot din pag ito'y maagang na-detect at maaga nating mabigyan ng lunas. So, ibig sabihin, uunahan natin siya. Bago pa siya magkalat ng lagim, dapat makontrol na natin siya sa pamamagitan ng pagtanggal plus yung bibigyan natin sila ng cytotoxic drug or yung pampatay ng mga abnormal na cells nito, which is usually your chemo. And or pwede rin natin silang sunugin sa pamamagitan ng radiation. So yung tinatawag nating radiation therapy or yung mas familiar siguro sa inyo, yung salitang cobalt. Ganun po, sana'y naipaliwanag ko sa inyo na pag nakarinig kayo ng salitang tumor, hindi ho ito sentensya na nangangahulugan, ito na yung hangganan ng lahat. Ang tumor ay hindi nangangahulugang cancer, pwede siyang maging benign. And kahit yung tumor ay isang cancer, wag pa rin kayong ma-depress kasi sa panahong ito, napakarami na nating paraan para labanan ang cancer. Ang unang-unang advantage natin is early detection. Maaga natin siyang nakita, mas maaga din natin siyang malalabanan. Sa susunod, pag meron tayong pagkakataon, pag-uusapan naman natin ang cancer. Very specific tayo sa cancer. Paano nangyayari ang cancer? Bakit siya tinawag na cancer? Paano pumapatay ang isang cancer? At kung paano din natin siya maiwasan or pwede nating labanan or gamutin. So hanggang dito na lang mga ka-teammates, and I hope nabigyan ko kayo ng konting kaliwanagan. And if you like this video, please subscribe. Click that notification bell para ma-inform kayo sa mga susunod nating mga topics. You can also visit my channel for other contents. Marami tayong mga pinag-usapan din doon. Baka gusto nyong dalawin at makakuha naman kayo ng mga puntos. Kahit pa isa-isa lang, pero baka pwedeng makatulong sa inyo. Hindi man ngayon, sa susunod na mga araw. Ingat lagi, stay safe mga ka-teammates. Hanggang sa muli. Bye!